Bakit? Kailangan ba talagang ibenta yung farm? Dad, hindi na kasi natin kayang i-maintain. Baka lalo lang natin mapabayaan. Alam mo, nak, yan yung napundang namin ng mami mo nung bago kami magsama. Dugo at pawis ang naging puhunan namin dyan. Dahil gusto namin pagandaan yung kinabukasan mo. Tapos ngayon, isang idlap mata, mawawala. Renato, wala na tayong magagawa. Hayaan na natin yung farm. Ayoko sanang ibenta eh. Kasi alam ko may magagawa pa ako nila. Pero paano? May sakit ka. Dad, mas mahalagang gumaling ka. Hindi matutumbasan ng maraming farm ang buhay mo. Dad, para sa akin, mawala na ang lahat ng bagay na meron ako. Huwag ka lang mawala sa amin ni Mami. Ang saya-saya ko, Blackie. Kasi buhay ka pa rin. Akala ko iiwan mo na ako. Ang galing-galing mo kasi hindi ka dinapuan ng epidemya. Pero sorry hindi na tayo magkakasama. Kahit ayoko magkahiwalay tayo. Wala akong magawa. Para kay Daddy naman ito eh. At alam kong mahal mo siya. Laki, magpapakabait ka dun ha. Tandaan mo. Ikaw lang ang nag-iisang Blackie sa buhay ko. Okay na po. Salamat. Bes, naalis na yung truck. Sige na. Sige po. Bes, yun na yung huling batch ng mga kambing na binenta natin eh. Ma'am, sorry po, pero decline po yung credit card ninyo. May iba pa po ba kayong credit card? Naku, wala na, miss eh. Pero, pwede bang cash na lang? Yung anak ko parating na siya. Siya yung may dala ng pera. Sige po, ma'am. Pero hanggang 12 midnight lang po ang deadline. Kasi po, pag hindi niyo po na-settle, ililipat po kayo sa public ward. Ganun ba? Sige, miss. Thank you, Okay po, thank you po. Oh, naku, buti lang dumating ka. Ang traffic po kasi. Nasaan na yung pera? Ito po. 300,000 po yung napagbilhan ko ng mga kambing. Naku, anak, kukulangin to. Kailangan ko magbayad ngayon, tapos may MRI pa bukas ang daddy mo. Ano ba? Sige po, maghahanap na lang po ako ng mga gamit na pwede ko pang ibenta. Pasensya ka na kung minamadali kita. Kailangan ko lang kasi talaga ng pera. Sigurado ka? Isasanla mo lang ito? Ibenta mo na sa akin. Tutubusin ko naman kapag nagkapera na ako. Paano yan pag hindi mo na natubos at hindi mo na natubuan? Engagement rin kasi namin yan ni Renato. Benta mo na lang kasi sa akin. Mas malaki ang makukuha mo at makakatulong yan sa inyo. O, sige, bebenta ko na lang. Oh, wala nang bawian yan, ha? O, ayan. Paano yan? Una na ako sa inyo, ha? I will pray for your husband. Sana gumaling siya. Bye.
Mami, hindi mo na ba talaga tutubusin yung sing-sing mo? Di ba bigay sa'yo yan ni Daddy? Material lang yan. Mas mahalaga ang buhay ng daddy mo. Makakabili pa ako ng singsing na yan ulit. Pero ang buhay ng daddy mo, hindi mapapalitan. Kumain ka ng marami para pag nag-chemo ka, mas malakas ka. Minda, nasaan ang sing-sing mo? Bakit di mo suot? Naiwan ko sa bahay. Sigurado ka na iwan mo sa bahay ng sing-sing? Eh, Minda, ano nangyayari? Meron kang nililihim ba? Nasaan yung sing-sing? Oh, bakit? Oh. Bakit ka umiiyak? Wala na po kasi, Dad. Binenta na ni Mami. Kasi kulang po kasi yung pera natin. I'm sorry, Renato. Hindi ko naman gustong gawin yun eh. Pero mas mahalaga ka sa amin ng anak mo kaysa sa singsing na yun. Tawarin mo ako. Dad, mamaya kukunin ka para i-MRI ka, ha? Para saan yun? Para makita kung lumiliit ba yung bukol mo sa tiyan. Ginawa na yun sa'yo dati, di ba? Oo, natatandaan ko na. Ayun yung pinasok ako doon sa malaking tube. Hindi ka ko himatayin doon kasi nahihilo ako. Alam mo, sana wala na yung mga bukol para gumaling ka na. Para oral na lang yung chemo ko. Wala na yung injection pa. Pagod yun eh. Dad, isipin na lang natin na gagaling ka. Think positive. At yun ang mangyayari. Diba? Oo. Bilis lang yun. Yan na si Mercy. Ano naman to? Halika na po, sir. Ano yan? Yung sasakay na wheelchair palagi sa akin. Kaya maglakad? Kaya ko maglakad. Diyan ka na. Sige na, Renato. Hindi, kaya ko talaga maglakad. Ano ba tingin saan? Oh, dahan-dahan. Mahina ka pa. Ako mahina. Hindi ako mahina ko pa. Aray, Oo. Yan na nga ba sinasabi namin sa'yo, Dad? Sige na, mag-wheelchair ka na. Hindi mo pa kaya. Sige. Upo ka na muna. Dahan-dahan po, sir. Ay, sarap ang biyahe natin. Wow, kamusta yung resulta ng MRI ng asawa ko? We got the results. At malaki ang pagtataka namin dahil after chemo niya, imbis na lumiit ang bukol sa tiyan niya, mas lalo itong lumaki. Sa katunayan, nadoble ang laki nito sa loob ng tiyan niya mismo. Mabilis ang pagkalat ng cancer cells niya. So we have to be aggressive in his chemo treatment. Once a week gagawin ang chemo niya. At may radiation pa, kung kakayanin ng katawan niya. Dok, paano kung hindi niya makaya? Mas kagrabe ang laging niya. Pwede itong lumipat sa ibang organs niya at mas mapapadali ang deterioration niya. Dok, tapatin niyo nga ako. Gagaling ba po ba yung daddy ko? Ano po yung chances na mabubuhay siya?
hindi sa tinatakot ko kayo. Maswerte na siya kung aabot pa siya ng 6 months.